Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating pinakamarangal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa wikang Arabic, ay kukunin po natin ngayon ang tinatawag na ad-damair al-muttasila. Kung natatandaan po ninyo, yung mga pinag-aralan po natin nung nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin yung mga ad-damair al-munfasila. Ito po yung mga ad-damair o mga panghalip panao na nakahiwalay. So ngayong araw po, inshallah, ay tatalakayin po natin itong mga ad-damair al-muttasila, itong tinatawag natin mga panghalip panao na nakadikit. Ibig sabihin nakadikit po siya sa salita. Kaya po siya tinawag na al-muttasila kasi siya po ay nakadikit na mga panghalip panao sa mga salita. Okay? O sa mga word na tinatawag natin sa wikang Arabic. So, ganun din po kung ang ad-damair al-munfasila ay mayroon po itong tatlong uri. Okay? Yung tinatawag nating al-mutakallim, yung first person, ganun din yung ang al-mukhatab, second person, at ganun din yung al-ghaib, third person. Ganun din po yung ad-damair al-muttasila ay meron din po siyang tatlong uri na ito. Okay? Meron din po siyang tatlong uri na ito. Subalit ito ay kakaiba yung mga gagamitin, yung kakaiba sa mga gagamitin sa katulad ng yung tinatawag nating ad-damair al-munfasila. So ngayon po inshallah ay kukunin po natin itong mga ad-damair na ito at ganun din yung mga halimbawa niya. Okay? At ganun sa pinakahuli ay mag-iwan po tayo ng pagsusulit upang pagsasanay sa inyo upang malaman natin kung naintindihan po natin yung aralin natin ngayon. Okay? So dito po mga kapatid ay meron tayong tinatawag na okay, dito po ay meron tayong ad-damair al-muttasila. Okay? Ito po yung mga damair na nakadikit. Okay? Meron tayong tinatawag na al-mutakallimu, yung first person. Ang gagamitin natin ngayon na halimbawa ay ang libro, kitabun. Okay? So mayroon tayong word sa wikang Arabic na libro na ito ay nangangahulugan din ng aklat. Okay? Kapag sinabi mo na aklat mo yung isang bagay at ikaw yung nagsasalita, first person, ibig sabihin, sasabihin mo, aklat ko, ang sasabihin mo ay kitabi. Okay? Kitabi. So yung ya po dito, mga kapatid, yung ya dito, na mapapansin ninyo, okay, dito, yan po ang damir al-mutakallim na nag-iisa lang. Okay? Damir al-mutakallim na nag-iisa lang. So, yan ay dinidikit tapos nagiging kasra po yung ba. Kaya binabasa po ito ng kitabi. Kapag sinabi mo aklat ko, sasabihin mo, o libro ko, sasabihin mo kitabi sa wikang Arabic. Okay? Ito po ay magkaparehas sa lalaki man o babae man yung nagsasalita. So parehas po na ya yung damir al-mutakallim kahit sa panlalaki man o pambabae. Okay? Yan po ang kapag isa lang yung nagsasalita. Paano naman kapag marami na sila? Ibig sabihin, dalawa yung bilang nila pataas. Okay? Tandaan po ninyo, dalawa yung bilang nila pataas, ano yung gagamitin naman doon? Okay? Ano naman yung ididikit na
na letra o mga letra mula sa wikang Arabic para malaman natin na ang tinutukoy dito ay maramihan. Okay? So kapag marami po, ang dinidikit po natin ay nun at alif na mad. Nun at alif na mad at binabasa po natin ito ng kitabuna. Okay? Ito po yung original na word, yung kitab, ibig sabihin aklat. Kapag gusto mong sabihin na aklat namin, ibig sabihin aklat ninyo, okay? Aklat namin, okay? Sasabihin ninyo kitabuna, okay? Kitabuna. Ibig sabihin aklat namin. Aklat namin. So ito pong pagtukoy natin ng aklat namin ay nangangahulugan po ito na ang nagsasalita ang bilang nila ay 2 pataas. Okay, 2 pataas at ito po ay parehas na ginagamit sa lalaki man at o mga babae man. Mga babaeng ang bilang nila ay 2 pataas, ganoon din yung mga lalaki ang bilang nila 2 pataas. Okay, kahit na tinatawag nating sila ay nag-iipon-ipon sa isang lugar. Halimbawa, okay, babae man o kaya lalaki man. Okay, kapag sila ay nagsalita, ang sasabihin nila, kitabuna. Okay, aklat namin. Okay, yan po ang tinatawag nating al-mutakallim. Paano naman ang al-mukhatab? Ibig sabihin, ito yung second person na kung saan yung kausap mo mismo. Okay, yung kausap mo mismo. Kung sasabihin mo, mayroon tayong hinati rin natin sa dalawa katulad sa al-munfasila, yung nakahiwalay, mayroon tayong tinatawag na mga al-mukhatab na panlalaki, ganun din al-mukhatab na pambabae. Okay? So unahin natin yung panlalaki. Yan, yung panlalaki. So kapag sinabi mo sa kanya na aklat niya at siya ay nag-iisa lang, sasabihin mo sa kanya aklat mo. Okay? Aklat mo, sasabihin mo sa kanya sa wikang Arabic, kitabuka. Okay, ito pong kaf dito, okay, na fatha, yan po ang kahulugan po nito ay mo sa wikang Tagalog. Okay, so kapag sinabi mong aklat mo, sasabihin mo sa kanya sa wikang Arabic na kitabuka. Kitabuka. Okay, so yan po yung ka dito, yan po ang domir na panlalaki na nag-iisa lang. Okay? Paano naman kapag sila ay 2 na? Okay? Yung tinutukoy mo ay 2 na sila. So, ang dinidikit naman ay yung kaf at saka mim at saka alif naman. Okay? Kaya po ito binabasa ng kitabukuma. Okay? Kitabukuma. Okay? Ibig sabihin, aklat ninyo, okay? O kaya aklat nyo at yung tinutukoy mo doon ay 2 lang sila. Okay? Kitabukuma. Okay? Kitabukuma. Paano naman kapag ang bilang nila ay 3 pataas? Okay? Kapag 3 pataas naman ay meron po itong ginagamit din na particular at ang nilalagay ay kaf na dhamma at saka mim na sukun. Kaf na dhamma, okay, dhamma, at mim na sukun. Kaya binabanggit po ito ng kitabukum. Okay, ang ibig sabihin, aklat ninyo, ang bilang nila, 3 pataas. 3 pataas. So, binabanggit po ito ng kitabukum. Okay? So, ulitin natin, kitabuka, isa lang. Okay, kapag 2, kitabukuma. Kapag 3 pataas, kitabukum. Yan po ang panlalaki. Kapag pambabae naman po, ay iba rin po ang ginagamit, no? So dito, hindi natin nalagyan yan, pero yan ay okay. Lagyan po natin siya ng ng mga vowels para inshallah ay okay, yan po.
Kapag pambabae naman, ang gagamitin ay kaf na kasra. Kaya binabanggit ito ng kitabuki. Kapag sinabi mo sa isang babae na aklat niya yon. So aklat mo, kapag ang tinutukoy mo dito ay babae, ang sasabihin mo kitabuki. Aklat mo. Okay? So yung ki dito, yan po ang tumutukoy dito sa isang babae. Paano naman po kapag dalawa silang babae? Okay? Kapag dalawa po silang babae, parehas lang po ang ginagamit sa lalaki at saka sa babae. Kaya, ganun din po ang pagpantukoy sa kanila, panghalip na panao na gagamitin ay kaf na dhamma, tapos mim na fatha, tapos alif na mad. Okay? Kaya binabanggit po ito ng kitabukuma. Okay? Kitabukuma. So, parehas lang po sa lalaki at saka sa babae. Okay? Paano naman po kapag ang bilang nila tatlo pataas na? Okay, kapag tatlo pataas na ang bilang nila, ang ginagamit naman dito yung kaf na dhamma, tapos nun na shadda na fatha. So, binabanggit po ito ng kitabukunna. Kitabukunna. Kapag ang tinutukoy mo mga babae, ng bilang nila ay tatlo pataas. Okay, ulitin po natin. Kapag isa lang, kitabuki. Pag dalawa, kitabukuma. Kapag tatlo, pataas, kitabukunna. Okay? So, yan po ang second person. Ibig sabihin yung taong kausap mo. Paano naman ang third person? Okay? Paano naman ang third person? Ito po yung tinatawag na al-ghaibu. Okay? So, hinatin din po natin sa dalawa. Mayroong panlalaki, mayroong pambabae. So, unahin po natin yung panlalaki ulit. Kapag panlalaki naman ang tinutukoy at third person siya, ang gagamitin natin ay yung ha na dhamma. Ha na dhamma. Kaya binabasa ito ng kitabuhu. So, ang tinutukoy mo dito ay aklat niya. So, itong taong ito ay third person na tinutukoy. Third person na tinutukoy. So, ha siya na dhamma. So, binabanggit ito ng kitabuhu. Kitabuhu. Okay? Kapag isa lang siya. Kapag dalawa naman siya, ang dinadagdag ay ha na dhamma, tapos mim na fatha, tapos alif na mad. Kaya binabanggit ito ng kitabuhuma. Kitabuhuma. Okay? Kitabuhuma. Ibig sabihin, aklat nila na tinutukoy dito ay dalawa. Okay? Dalawa. Paano naman kung ang bilang nila ay tatlo pataas? Okay? Kapag tatlo pataas naman, ang dinadagdag ay ha na dhamma, tapos mim na sukun. Kaya binabanggit ito ng kitabuhum, na ang ibig sabihin ay aklat nila, ang bilang nila ay tatlo sila pataas. Okay? So, yan po ang panlalaki. Okay? Ulitin natin. Pag isa lang, kitabuhu. Pag dalawa, kitabuhuma. Pag tatlo pataas, kitabuhum. Okay? So, paano naman kapag babae ang tinutukoy? Okay? Kapag babae naman po ang tinutukoy, ang dinadagdag ay ha na fatha, tapos mad na alif. So, binabanggit ito ng kitabuha. Kitabuha. Okay? Kapag babae na isa lang ang tinutukoy. Paano naman kapag dalawa na sila pataas? Ay, kapag dalawa na ang bilang nila. Okay? Kapag dalawa po ang bilang nila, okay, ang binabanggit ay parehas lang po sa lalaki, ganun din sa babae. So, ano yung binabanggit? Sinabi natin, kitabuhuma. Kitabuhuma. So, ang tinutukoy dito, dalawa sila na babae. Ganun din po yung lalaki. Dalawa sila na lalaki. Kung ginamit ito sa lalaki na dalawa. Okay? Paano naman kapag yung bilang na nila tatlo pataas? Okay? So, kapag tatlo pataas ng bilang nila, ang dinadagdag ay ha na dhamma, tapos shadda na nun na fatha. Okay? Shadda na nun na fatha. Okay? Kaya binabanggit ito, binabasa ito ng kitabuhunna. Kitabuhunna. So, ang ibig sabihin nito, aklat nila, yung bilang nila ay tatlo pataas. Okay? Ang bilang nila ay tatlo pataas.
So yan po mga kapatid, nakuha po natin lahat yung ad-damairul muttasila, yung mga damir, yung mga panghalip panao na nakadikit, sinabi natin. Okay? At paano yung mga halimbawa nito, nabanggit din natin, nagbigay tayo sa bawat isa ng halimbawa nito. Inshallah, naway ito ay naging malinaw po sa atin. Okay? So, ngayon po ay kukunin po ninyo ito, yung tamrin na tinatawag yung pagsusulit, ilagay ang tamang panghalip panao na nakadikit sa mga salita alinsunod sa halimbawa. Okay, meron po tayong halimbawa dito. Okay? So, ito po yung mga salita na kung saan idudugtong po natin ito sa mga panghalip panao na nababagay alinsunod sa nilagay natin dito sa itaas. Okay? So, dito po, al-mukhatab, ibig sabihin, ito yung second person, panlalaki. Okay? Kapag second person na panlalaki, ang ginagamit ay ka. Di ba? So, paano pag idikit ito, binabanggit ito ng babuka. Okay? Babuka. Pag ang tinutukoy naman dito ay first person, pambabae, ano yung binabanggit? Sabi natin kapag mutakallim, kapag first person, parehas po sa lalaki at saka sa babae. Kaya binabasa ito ng babi. Okay? Babi. Ibig sabihin, pintuan ko. So, ang ibig pong sabihin ng bab, pintuan. So, pag sinabi mong babo ka, pintuan mo, panlalaki yung tinutukoy. Kapag pintuan ko, first person yung nagsasalita, babae man o lalaki, binabasa ito ng babi. Okay? Kapag ang tinutukoy naman dito ay yung third person na, okay? Third person na, at ang tinutukoy dito ay dalawa sila na lalaki, ang binabanggit ay babuhuma. Okay? Babuhuma. Okay? Babuhuma. Ang dinikit ay yung ha na dhamma, tapos mim na fatha, tapos alif na mad. Okay? So, yan po yung halimbawa niya. Okay? Babun. Ang halimbawa, babun. Okay? Kapag mukhatab na panlalaki, babu ka. Kapag mutakallim na pambabae, babi. Pag gaib na, al-gaib na dalawang lalaki, babuhuma. Okay? So, ang gagawin po natin mga kapatid, ito ay iwan natin sa inyo na inyong pagsasanay. Inshallah, gagawin nyo pong katulad dito sa halimbawa, sa itaas. Itong talibun, itong qalamun, number 2. Number 3, ustadun. Number 4, baytun. Number 5, sayyaratun. Okay? Number 5, sayyaratun. So, inshallah mga kapatid, para po ma-check natin kung tama po ang inyong kung tama ang inyong kasagutan, at ganun din ay pagsasanay para sa inyo na pag-iba-iba yung itong mga panghalip panao na ito, na kung saan alam natin na ito ay medyo marami sa ating paningin, inshallah. At kailangan talaga ito ng pagsasanay upang sa ganun ay may tatak sa ating mga isipan itong mga panghalip panao na ito, na karamihan po mga kapatid ay ginagamit po natin ito araw-araw. So, sa pantukoy natin, okay? Sa mga kausap natin, ganun din yung mga taong yung third person, okay? So, lagi po natin itong nagagamit. So, hanggang dito na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.